Okay, so isang magandang araw sa inyong lahat mga anak. So ngayon ay dadako na tayo sa ating ikalawang aralin, register at variety ng wika. So ano nga bang ibig sabihin ng register ng wika at variety ng wika? So ating alamin ngayong araw. Ang wika ay nagbabago dahil ang wika ay sumasabay rin sa panahon. So katulad nga ng ating pinag-aralan, ating tanalakay ng nakaraang unang aralin na ang wika ay nagbabago dahil ito ay sumusunod sa panahon. Habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang wika. So kasama sa pagbabagong ito, ang pagkawala ng mga salitang luma na at hindi na nagagamit ng karamihan hanggang sa tuluyang may ipapalit na bagong salita bilang katumbas. So sa pagbabago ng wika at sa pagbabago ng panahon, ang mga lumang salita na ating nagagamit o nagagamit ng ating mga ninuno noon ay patuloy na nawawala at ito ay napapalitan na ng mga bagong salita o ng mga katumbas na salita. So, sa puntong ito, masasabi nating malikhain ng wika. So, tama naman talaga, di ba? Malikhain talaga ang wika. Dahil ang wika ay patuloy na umuusbong, yumayabong. Ngunit, ang disadvantage nga lamang sa pagbabago ng wika ay merong mga wika na patuloy nang nawawala na o naluluma na. Kaya sinabi ko sa inyo, diba, no, nakaraan na merong mga wika dito sa Pilipinas na hindi na nagagamit o pinag-aaralan ng tanggalin dahil kakaunti lamang ng mga Pilipino ang gumagamit nito. So, nakakalungkot isipin na ang ating mga sariling wika mismo ay unti-unti nang nawawala dahil sa patuloy na pag-usbong at pagyabong ng mga bagong wika o ng mga bagong salita. Okay? So, next. So, makikita natin ito sa pagkakaiba-ibang wika ayon sa katangian na nagsasalita. Sa sinabi natin katangian na nagsasalita, maaaring pumutukoy siya sa kasarian, sa kanyang edad, sa kanyang status quo, o siya ba ay mahirap o mayaman, sa kanyang kulturang kinabibilangan, kulturang nakagisnan, so lipunang kinabibilangan. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga wikang panahon at geograpikong komunidad. So, ang pagkakaiba na ito ay tinatawag nating variety ng wika. So, pag sinabi nating pagkakaiba ng wika, yun ang ibig sabihin ng variety ng wika. Pagkakaiba-iba ng wika. Bakit nga ba ang nagkakaiba-iba ang wika ayon sa paraan ng pagsasalita, sa kanyang bokabularyo o sa mga kahulugan, sa spelling o sa baybayin. So, yun ang ibig sabihin ng variety ng wika. Pagkakaiba-iba ng wika sa paraan ng pagsasalita, bokabularyo at mga baybayin nito o spelling. Okay, next. So, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng variasyon, pag sinabi nating variasyon o variety ng wika, pagkakaiba ng wika. Ito ay dahil bunga ito ng pangangailangang tumugon sa hinihingi ng iba't ibang sitwasyon o konteksto. So, meron kasi may iba't ibang pangyayari. Pag sinabi natin konteksto o sitwasyon, so ito yung mga sitwasyong pangwika. Ano nga ba yung mga sitwasyong pangwika na nakaapekto o na siyang nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng variasyon o pagbabago ng wika? So, ating alamin mamaya, mapapag-aralan natin mamaya, malalaman natin mamaya, ano nga ba yung mga sitwasyong pangwika o iba't ibang kontekstong pangwika na nakaapekto sa pagkakaroon ng pagkakaiba ng wika. So, ang paggamit ng wika sa partikular na konteksto ay nakabatay rin maaari sa alintuntunin sinusundan ng mga grupo o komunidad na gumagamit ng wika. So, halimbawa na lang yung ating mga igorot o yung mga ethnic group natin. 'Di ba? Meron silang alintuntunin na sinusunod sa kanilang grupo o sa kanilang pangkat na kinabibilangan. Na kung saan yung kanilang alituntunin, kulturang nakagisnan at lugar na kinabibilangan ay meron silang kanyang wika na sinasalita. So, yun ang ibig sabihin nito, na kung saan nakabata rin siya sa alintuntunin na sinusundan ng grupo o kulturang nakagisnan ng grupo o kaya dun sa lugar na kanyang
kinabibilangan. So, kaya katulad ng sinabi natin kanina, ang wika ay nakabatay, ang paggamit ng wika ay nakabatay sa lugar na kinabibilangan ng tao at sa kanyang kulturang nakagisnan. Okay, next. Klasikong filosofiya. So, ating pag-aaralan ngayon ang tatlong filosofiya na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa pagkakaiba-iba ng wika. So, pag sinabi nating filosofiya, mga anak, ito ay tumutukoy sa mga katanungan ng mga tao o ng mga philosophers na binibigyan ng kaalaman at impormasyon. So, ito yung mga katanungan din ng mga philosophers. So, bakit nga ba nagkakaiba ang mga wika? So, ito ay kanilang pinag-aralan, siniyasat ng mabuti hanggang sa nagkaroon sila ng kaalaman at obserbasyon. Ito ay kanilang nailathala at ibinahagi sa iba. Okay? So, ayon sa klasikong filosofiya, naniniwala sila na ang lahat ng bagay sa mundo, ang wika ay tinuturing na biyayang galing sa dakilang lumikha. So, ayon sa klasikong filosofiya, ang wika raw ay nagmula o biyaya o blessing ng ating poong may kapal. Ngunit, ito ay napasubalian o hindi sinang-ayunan dahil merong paniniwala at ayon din ito sa kanilang obserbasyon na naiiba ang wika ng iba-ibang pangkat ng tao na mula sa magkakaibang lugar. So, yung paniniwala ng klasikong filosofiya na ang wika ay tinuturing na biyaya na galing sa Panginoong Diyos ay napasubalian o hindi sinang-ayunan. Dahil merong mga obserbasyon na kung saan ang wika sa bawat pangkat ay merong iba't ibang ginagamit na wika na meron ding magkakaibang lugar. So, ang wika na kanilang ginagamit ay nakabatay sa kanilang pangkat na kinabibilangan. Kaya napasubalian o hindi ito nasang ayunan. Okay? Ba't nag-back? Next. So, ayon sa teorya, so under pa rin ito sa klasikong filosofiya, ang wika ay nagmula o biyaya na galing sa Panginoong kapal. Ngunit, ito ay naman sa mga kritiko. Pag sinabi natin kritiko, ito yung mga taong nag-aaral o nagbibigay ng hindi pagsangayon ukol doon sa isang teorya sa isang kaalaman. So, ayon sa mga kritiko, ito yung mga tao nagbibigay ng obserbasyon, pagsisiyasat at pag-evaluation tungkol sa mga information, sa mga filosofiya, sa mga impormasyon na nakakalap nila. Okay, so, binibigyan nila ng pagsisiyasat ito. So, ayon sa mga kritiko, magkakaiba ang wika ng tao mula sa magkakaibang lugar. So, tama naman. Magkakaiba ang lugar, magkakaibang pangkat, magkakaiba din ang wikang kanilang ginagamit. So, ito ay ayon sa kanilang obserbasyon at nakalap na impormasyon. So, ayon sa depensa, sa kwento ng Biblia tungkol sa Tore ng Babel, so, di ba sa kwento ng Tore ng Babel, ang wika natin noon ay iisa lamang. Ngunit dahil sa pagiging gahaman, sa hindi pagsunod at pagsuway sa utos ng Diyos sa mga tao noon, sila ay naparusahan. Ito ang siyang naging dahilan kung kaya nagkaroon sila o kung kaya may kakayahan ng bawat tao na makapagsalita ng iba't ibang wika. So, yun. So, dahil sa hindi nga sila magkaintindihan, dahil nakasanayan na nga nila ang isang wikang ginagamit, sila ay nagkakahiwa-hiwalay dahil hindi sila magkaintindihan. So, yan ay sa kwento ng Tore ng Babel. So, kontradepensa naman, nagkakaiba rin ang wika ng mga tao kahit na nakatira sila sa iisang lugar. So, tama naman, di ba? Ngunit nabibilang sila sa magkakaibang grupong panlipunan o nagkakalayo ng edad. So, katama naman, di ba? Katulad na lamang dito sa Pilipinas, iisang lugar lang, iisang bansa lang ang Pilipinas, ngunit meron tayong 180 wika na ginagamit dito sa Pilipinas. Dagdag pa riyan yung mga Bekimon, Jejemon, o yung mga bagong salita na binubuo ng mga Gen Z o kayong mga kabataan. So, yun. Okay, next. So, dito naman tayo sa empiricismo at rasyonalismong filosofiya. So, batay sa mga obserbasyon ng mga empirisista at rasyonalista, nagbabago ang wika ng iba-ibang grupo ng tao batay sa lugar,
So, tama, di ba? Ang wika ay nagbabago batay sa lugar na kinabibilangan sa panahon. Kaya nga, di ba, habang nagbabago ang panahon, nagbabago din ang wika. At kinabibilangang grupo. So, parehas lang din naman yun. Kinabibilangang grupo, halimbawa, kaya nga nabuo ang mga Bekimon, Jejimon, Gaylinggo kasi ang grupo ng ating mga LGBT ay nagbumuo sila ng sarili nilang wika na kung saan sila lamang magkakaintindihan. Bawa kayong mga Gen Z na grupo mga kabataan, di ba? Kaya nauso rin yung mga Jejimon dahil bumuo kayo ng mga bagong wika o ng mga katumbas na salita ng bawat na wika na kung saan binigyan nyo siya ng bagong version. Okay, ng bagong timpla. Okay, yun. So, nabuo ang teorya na ang wika ay iniimbento at pinapaunlad ng tao. So, tama naman naging ebidensya na nga yung nangyayari ngayon. Diba? Kaya, maraming mga wika ang umuus. May mga abab, akal, ganyan. Diba? Dati, ab ang sabi ko, abab pala yun. So, ang daming mga wikang umuusbong at yumayabong ngayon dahil sa pag-iimbento at pag-uunlad nating mga tao, most especially kayong mga kabataan, yung mga Gen Z. Ang hilig mag-imbento, ang hilig magpayabong ng mga wika. So, ang pangunahing dahilan ng pag-iimbento at pagpapaunlad ng wika ay paglilipat ng kaalaman. So, pag sinabi natin yung paglilipat ng kaalaman, ito ay pumapasok dun sa ating kultura. Diba? So, yung ating mga kulturang nakagisnan o yung mga kulturang nakagisnan ng ating mga ninuno ay inilipat o ipinasa sa atin. Okay? Yung mga wikang kanilang nalaman ay inilipat o ipinasa sa mga susunod na henerasyon. At yung mga sumusunod na henerasyon na yan o yung mga bagong henerasyon na yan, sila ang nag-iimbento at nagpapaunlad ng mga bago o mga katumbas na salita. Okay? Okay, next, social-linguistiko. So, pag sinabi natin social-linguistiko, mga anak, ito ay ang mga taong nag-aaral tungkol sa relasyon ng wika at lipunan. So, ano nga ba ang epekto ng paggamit ng wika sa lipunan? Ano naman ang epekto ng lipunan sa paggamit ng wika? So, yun yung mga social-linguistiko. So, yung mga social-linguistiko, pinag-aaralan nila ano ba ang relasyon ng wika at lipunan. So, nabuo ang unang grupo ng mga social-linguistiko mula sa mga empirisista at rasyonalista. So, nagpanukala sila ng tatlong pagtingin tungkol sa ugnayan ng wika at lipunang gumagamit nito. So, meron silang binigay na tatlong pagtingin kung ano nga ba ang relasyon ng wika at lipunang kinabibilangan nito. Okay. So, ayon dito, una, ang wika ay hindi kumpleto sa sino mang tagapagsalita. So, hindi daw magiging kumpleto, hindi magiging buo ang wika ng kahit sino mang taong tagapagsalita o naggumagamit ito kung hindi ito umiiral lamang sa loob ng isang kolektibo o pangkat. So, ibig sabihin, hindi mabubuo o hindi yayabong ang wika kung wala tayong kausap o hindi natin ginagamit ang wika sa pakikipagkomunikasyon. So, ibig sabihin, kailangan natin ng ibang tao para mas mapayabong, mas mapayaman pa natin ang ating sariling wika. So, yun ang ibig sabihin. Ang wika ay hindi mabubuo sa iisang tao lamang. Umiiral ang wika dahil sa paggamit ito sa pakikipagkomunikasyon o sa isang pangkat o grupo ng tao. Kaya nga ang daming mga umuusbong na wika na Jejimon, Bekimon dahil maraming mga grupo ng tao ang gumagamit nito. Yun ang ibig sabihin nito. Ang wika ay hindi umiiral sa iisang tagapagsalita lamang. Ito ay kailangan umiral sa isang kolektibong pwersa o sa isang pangkat o grupo ng tao. Kailangan ito ay ginagamit sa pakikipagkomunikasyon o ginagamit ng mga pangkat ng grupo ng tao. Okay, pangkat na grupo pa. Okay? So, ang wika ay hindi isang simpleng instrumento ng komunikasyon na ginagamit ng individual ayon sa isang sistema ng mga alituntunin, kundi isang kolektibong perso. So, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, ang wika ay hindi nakapag-iisa. Ang wika ay kailangan na ginagamit ng mga pangkat ng tao o kolektibong pwersa para ito ay mas mapayabong at mas mapaunlad.
Okay? Yun. Ilang ibig, pagkapares lang naman yung una at ikalawang pagtingin. Hindi mabubuo ang wika kung walang pangkat o grupo ng taong gagamit nito. Dahil kaya nga meron ibang mga wika na pinag-aaralan ng tanggalin, lalo na dito sa Pilipinas, mayroong mga iilang wika na pinag-aaralan ng tanggalin. I think sa Zamboanga or Antique ata iyon na pinag-aaralan nilang tanggalin yung mga wikang ginagamit doon o mga wikang parehong ginagamit sa lugar na iyon dahil iilan lamang ang mga taong gumagamit nito. So kaya kung gusto natin na patuloy umusbong ang yung mga wika natin na ginagamit o nakasanayan, ay kailangan na patuloy natin itong gamitin. Kailangan merong kolektibong pwersa. Kailangan merong mga taong gumagamit nito sa isang lipunan para mas matuloy itong gamitin at umusbong. Next, may dalawang direksyon ang wika at relasyon nito sa iba't ibang salik ng pagbabago ng wika. So, una, social na dimensyon at dimensyong geographical. So, ating pag-aaralan, ano nga ba yung social na dimensyon at dimensyong geographical? So, ating pag-aaralan niya. Ating alamin, ano nga ba ang pagkakaiba ng social at dimensyong geographical? Ano ba ang dahilan nito? Okay, so ito kasi yung dalawang dahilan kung bakit ito yung dalawang relasyon pala. Ang social at dimensyong geographical ay ang tumutukoy sa dalawang relasyon ng wika at lipunan. Tumutukoy sa relasyon ng wika at lipunan. My God, so gulo ko. Okay. Okay, so sa dialekto ha. So ano nga ba itong dialekto? Ito ba geographical o social? Okay? So, ang dialekto ay variety ng wikang nabubuo sa geographical na dimensyon. Okay, so pag sinabi nating geographical na dimensyon, ibig sabihin, ang wika ay ginagamit sa isang tiyak na lugar na kinabibilangan. Okay? So, hindi ito hiwalayin na wika. So, nagkakaiba lamang sa punto, bokabularyo at syntax. So, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, katulad nga sinabi ko sa inyo nung nakaraan, yung pagkakaiba ng wika at dialekto, pag sinabi nating wika, ito ay tumutukoy dun sa mga wika, lengguwahe na ginagamit natin. Na kung saan dito sa Pilipinas, meron tayong 180 wika na ginagamit. At sa bawat wika na iyon, ay merong kanya-kanyang mga dialekto version na ginagamit o nauso. Halimbawa na lang ang wikang Tagalog dito sa Luzon. So, sa wikang Tagalog, merong iba't ibang dialektong ginagamit. Diyan, merong Tagalog Batangas, Tagalog Rizal, Tagalog Quezon, Tagalog Cavite, Tagalog Tagalog Manila. So, iba't ibang version. Pag sinabi nating dialekto, tumutukoy siya sa punto, diksyon o paraan ng pagbigkas ng wika. Bokabularyo ng wika. Kahit na halimbawa ang Tagalog, di ba merong iisa lamang wikang ginagamit o isang wika lamang ginamit, ngunit magkakaiba-iba yung bokabularyo o yung kanyang kahulugan at syntax. Pag sinabing syntax, ito yung paraan ng pagsasagawa ng isang pangungusap o paraan sa paggamit ng pagbuo ng isang pangungusap. So, ulitin ko ha, pag sinabi nating dialekto, ito ay isang uri ng variety ng wika na kung saan ito ay nakadepende sa pagkakaiba ng punto, bokabularyo, at syntax ng wika. Ulitin ko ha, pag wika, ito ay tumutukoy sa language o wika inang ginagamit natin. Na kung saan dito sa Pilipinas ay meron tayong 180 wika na ginagamit. At sa bawat wika na iyan ay meron tayong kanyang-kanyang dialekto o version. Pag dialekto, version, kanya-kanyang version sa bawat wika. Halimbawa ang Tagalog, Tagalog Batangas, Tagalog Quezon, Tagalog Rizal. So yun. Sa bawat lugar dito sa Luzon ay meron kanya-kanyang version na ginagamit. Meron kanya-kanyang punto, bokabularyo at syntax sa paraan ng paggamit ng wikang Tagalog. Yun. Okay. Next. So, kaya sinasabi na ang dialekto
ay wikang nabubuo sa geographical na dimension. Kasi pag sinabi natin geographical, lugar. Nakabatay siya sa lugar na kinabibilangan. Okay? So, next, dako naman tayo sa isang variety pa ng wika, which is ang sociolect. So, kung ang dialekto ay tumutukoy sa geographical na dimensyon, ang wika ay nabubuo, nakabatay sa lugar na kinabibilangan, ano naman kaya ang sociolect? So, ang sociolect ay variety ng wikang nabubuo sa social na dimensyon. So, ano kaya ang social na dimensyon? Kung ang geographical na dimensyon ay nakabatay sa lugar na kinabibilangan, ano naman kaya ang social na dimensyon? So, ang sociolect ay variasyon ng wikang ginagamit sa speech communities ayon sa uri, edukasyon, pinagkakakitaan, edad, at iba pang panlipunang sukatan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga sitwasyong pangwika. So, merong iba't ibang sitwasyong pangwika at iba't ibang konteksto o sitwasyon bakit nagbabago ang wika. Kahit nakatira lamang tayo sa iisang bansa o sa iisang lugar. Kaya nga nabuo ang Jejemon, Bekimon, Colloquial, Gay Lingo at Gay Language dahil sa social na dimensyon. Dahil sa pakikipagsalamuhan natin sa iba't ibang tao ayon sa kanilang uri, mayaman o mahirap, edukasyon, okay, pinagkakakitaan, edad, especially sa edad, diba? Lalo na ngayong mga Gen Z, yung mga kabataan, yung mga teens, ang daming nabubuo, ang daming nilang nabubuo na iimbentong mga wika. Okay? At iba pang panlipunang sukatan. So, ibig sabihin ng social na dimensyon, yung paggamit ang pagbabago at pagkakaiba ng wika ay nabubuo batay sa ating pakikisalamuha, pakikipag-usap, at pakikipag-interact sa iba't ibang tao. Kaya nga social So, yun ibig sabihin ng social na dimensyon. Ang geographical na dimension, which is dialekto, ay nabubuo, nagkakaroon ng variety o ang wika batay sa lugar na kinabibilangan. Dito naman sa sociolect o sa social na dimension, nagkakaroon ng variety o pagbabago ng wika o variasyon ng wika ay dahil sa ating pakikisalamuha, pakikipag-interact sa iba't ibang tao. Nagiging dahilan iyon kaya nagkakaroon ng pagkakaiba ng wika. Okay, so ito ay under ng sociolect pa lang ha, mga anak ha. So, kung gayon, ang mga taong may parehong interes ay posibleng magkatulad ang wika. Okay, katulad na nga lamang ng mga Jejemon, di ba? Yung Bekimon, Gay Lingo, di ba? Parehas sila ng interes. Yung ating mga LGBTQ+, ay parehas sila ng interes. Kaya may possibility o malaki ang tsansa na magkaparehas din sila ng kanilang wikang ginagamit. So, yun lang naman yun. Next, gayon din ang mga taong nasa parehong antas ng pamumuhay. Halimbawa, yung mahihirap, diba? Yung mahihirap, ang kanilang ginagamit na wika ay mga colloquial, Jejemon. Yung mga mayayaman naman, ang kanilang ginagamit na wika is more on Tagalog, Taglish, or pure English. Yan. Okay. O parehong profesyon. So, yung sa parehong profesyon, mamaya mapapag-aralan natin yan. Yung mga iba't ibang terms o terminologies na ginagamit sa bawat profesyon o larangan. At parehong kasarian. So, yun. Next. So, ipinakikita ito sa sumusunod na halimbawa. So, ito yung mga ilang halimbawa ng sociolect para mas mabigyan natin ng linaw o mas maunawaan natin ano nga bang ibig sabihin ng sociolect. Paano nga ba nakaka-epekto ang pakikisalamuhan natin sa iba't ibang tao batay sa kung bakit nga ba nabubuo ang variety o bakit nga ba nagkakaiba ang wika. So, unang halimbawa, mas mayaman sa mga salitang may kinalaman sa teknolohiya ang wikang ginagamit ng kabataan kaysa sa wikang ginagamit ng mga matatanda. Diba? Tama naman, diba? Yung mga kabataan ngayon, mga Gen Z, marami silang nalalaman na terms when it comes o pagdating sa teknolohiya kumpara sa mga matatanda. Dahil ang mga matatanda ay hindi na masyadong nakakasunod na sa uso kumpara na sa mga kabataan na nakakasunod at sumasabay sa uso o sa pag-usad ng panahon. Next.
Lumilikha ng sariling mga terminolohiya ang mga LGBT plus natin. Ang mga salitang ito ay nagiging bahagi ng kanilang wika na tinatawag na gay speak o Bekimon. So, yung ating mga kapwa LGBT, ating mga Bekimon ay gumagawa sila ng sarili nilang wika, which is nakabatay sa kanilang kasarian, yung kanilang wikang ginagamit. Na kung saan, meron din mga ilang wika o salita na ginagamit nila na na-adapt na din natin. Diba? Nauso na din natin. Kasi nga, very catchy yung mga wika o salita na ginagamit at nabubuo at naiimbento nila. Diba? So, nakakatuwa naman, diba, na tayong mga Pilipino, tayong mga tao, may kakayahan na mag-imbento. May kahusayan at kagalingan sa pag-iimbento at pag-unlad ng ating mga wika. So, nakakatuwa lang kasi unti-unting umuusbong at yumayabong yung ating wika. So, yun yung ibig sabihin ng socialite. So, ulitin ko ha, meron tayong dalawang variety ng wika ha, which is ang dialekto at socialite. So, sa dialekto, yan yung sinasabi ng relasyon ng wika. Ang unang relasyon ng wika at lipunan. Pag sinabi nating dialekto, ito ay tumutukoy sa variety ng wika na nabubuo batay sa geographical na dimensyon. Pag sinabing geographical na dimensyon, nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng wika batay sa lugar na kinabibilangan. Pag sinabi naman nating sociolect o nabubuo ang pagkakaiba ng wika, nagkakaroon ng pagkakaiba ng wika batay sa sosyal na dimensyon o nakabatay sa pakikisalamuha, pakikipag-usap sa iba't ibang tao. Kaya, di ba, yung mga Bekimon, Gaylingkod, Jejemon, Kolokyaal, Taglish, Engalog, kahit na hindi natin siya nagagamit sa araw-araw, hindi iyon ang ating mother tongue, meron na-adapt pa din natin dahil nga sa pakikipagsalamuha, pakikipag-interact, pakikipag-usap natin sa iba't ibang uri ng tao. Kaya nga halos lahat tayo may kakayahan na makapagsalita ng Gaylingkod, Bekimon, Jejemon, Kolokyaal, minsan pure English, Engalog, Taglish, is dahil sa pakikipagsalamuha natin sa iba't ibang uri ng tao. Okay? So ito pa yung mga ilang halimbawa ng socialite pa rin to ha. Karaniwang maririnig ang mga bulgar na salita sa mga tambay sa kanto. So, pag sinabi natin yung mga bulgar na salita, ito yung mga informal na salita, mga kolokyal, balbal na salita. Mapababae man o mapalalaki, may ingay rin silang mag-usap, lalo na sa tuwing nagkakatuwaan. Okay, so ito yung mga more on Bekimon, mga Jejemon, yan. Balbal nga ng mga salita. So, ang mga gamer na mga computer games ay mga salitang sila lamang ang nagkakaintindihan. Okay, so hindi ako familiar dun sa mga gamer na ginagamit nilang terms. So, pag sinabi natin mga gamer, syempre, ang mga ginagamit nilang terminolohiya ng mga salita is more on sa technology. Mga technological terms ang kanilang ginagamit. Okay, which is sila lang naman din ang nagkakaintindihan. Kasi pareha silang mga gamer. Maraming bagong salita na ginagamit ang mga kabataan maliban pa sa mga salitang panteknolohiya. So, bukod sa mga panteknolohiyang terminolohiya, so mayroon ding mga bagong salita na nauuso. Minsan binabaliktad, pinapalitan yung spelling or baybayin. So, ang mga salitang ito ay hindi alam ng matatanda. Na totally hindi alam. Yung iba naman, mayroong ding ilang mga matatanda or ilang mga kapwa natin Pilipino na matatanda na sumusunod din sa uso, pero hindi totally lahat ng terms o mga bagong salita ay kanilang nalalaman. So, halimbawa na lang ako, diba? Yung abab, ang basa ko, ang pagkakabasa ko ay abab. So, yun. Okay, next. Ang grupo ng mga aktivista ay may sarili silang wika. Merong mga salita silang ginagamit na naglalarawan sa kanilang mga ipinaglalaban at pinaniniwalaan.
Okay, so merong mga iba't ibang grupo kasi, sa bawat grupo kasi, sa bawat pangkat, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, meron silang wika na ginagamit. Nakabatay iyon dun sa kanilang alituntunin o sa kanilang goals, ano ba yung nais nila. Okay, yun. Okay? So, bukod sa variety ng wika, dalawang variety ng wika na dialecto at sociolect, hindi lang yun ang variety ng wika. Bakit nagkakaroon ng pagbabago ang wika? Meron pang isa, idiolect. So, ito rin yung isang dahilan bakit nagkakaroon ng pagbabago ng wika. Bakit nabubuo ang pagkakaiba-iba ng wika. Idiolect. So, nung una sa dialekto, dahil sa lugar na kinabibilangan. Sa sociolect naman, o social na dimension, is dahil doon sa ating pakikipag-interact sa iba't ibang uri ng tao, batay sa kanilang edad, interes, edukasyon, kasarian, at marami pang iba. So, dito naman tayo sa idiolect. Ano naman kaya ang idiolect? So, ang idiolect ay ang personal na paraan ng paggamit ng wika. Nakabatay ito sa individual na katangian ng taong gumagamit nito. So, pag sinabi natin idiolect, paraan ng pagsasalita ng tao. Okay? The way siyang magsalita or the way he or she speak, kung paano siya magsalita. Okay, halimbawa, matapang at mapanghamon kung magsalita ang magkakapatid na Tulfo sa kanilang programa sa telebisyon. Kaya kung mapapansin natin, di ba, ang Tulfo Blood Brothers ay matapang ang kanilang paraan ng pagsasalita. Yung paraan, yung boses, yung diction nila ay matapang. Nakalata mo ay laging galit. Okay, so yun. Malambing at mahaba ang pagbigkas ni Chris Aquino sa kanyang mga salita. So, ibig sabihin, pag sinabi natin idiolect, ito yung paraan ng pagsasalita ng isang individual na nakabatay sa kanyang katangian. Okay? So, dahil din sa idiolect ay nakikilala rin ang isang tao. Halimbawa, ay si ma'am ganito, si ma'am ganyan, si sir ganito, si sir ganyan, ganito siya magsalita. Ang malumanay sa magsalita. Ay, si ma'am Jane ganito yung magsalita, ang laging galit magsalita. Okay? So, yun. So, ibig sabihin ng idiolect. So, idiolect, dyan natin makikilala yung tao, batay rin sa kanyang boses o sa kanyang paraan ng pagsasalita. Kaya nga minsan, di ba, kahit hindi natin kilala totally yung tao, pero karaniwan o madalas nating naririnig yung paraan niya ng pagsasalita. And then, pag narinig natin yung boses niya, ay, si ano to, si ganito, si ganyan. So, nakikilala natin siya. Sino ibig sabihin ng idiolect? Yung paraan ng pagsasalita ng isang individual o ng isang tao sa kanyang ginagamit na wika. Okay? So, yun lang yun. So, ulitin ko, mayroon tayong tatlong variety ng wika: dialecto, sociolect, at idiolect. So, dialecto, tumutukoy lamang siya, nagkakaroon ng pagkakaiba o variasyon ng wika dahil sa lugar na kinabibilangan o geographicong dimension. Sa sociolect naman, kaya nagbabago o nabubuo ang variety ng wika ay dahil sa pakikipagsalamuha, pakikipag-interact natin sa iba't ibang uri ng tao. Pwede nakabatay ito sa edad, sa kasarian, sa relihiyon, sa lugar na kinabibilangan, sa uri, sa antas ng pamumuhay, at marami pang iba. At idiolect naman, pag sinabi natin idiolect, ito ay ang personal na paraan ng paggamit ng wika ng tao o ang kanyang paraan ng pagsasalita, yung kanyang diksyon, punto, diin, tono, intonasyon, o paraan kung paano siya magsalita gamit ang ating wika. So, yun. Kaya dahil nga sa paraan ng pagsasalita, nakikilala din ng isang tao. Yun. Okay, next. Okay, next. So, tapos na tayo sa variety ng wika, ha? So, ulitin ko, pag sinabing variety ng wika, ito ay tumutukoy lamang sa variasyon ng wika, pagkakaiba o pagbabago ng wika, pagkakaiba-iba ng wika na nakabatay, depende sa lugar na kinabibilangan o sa grupong kinabibilangan, sa kasarian, sa edad, sa paraan ng pagsasalita, sa paggamit sa punto, intonasyon, diksyon o paraan ng pagsasalita. So, yun yun. So, maraming sitwasyong pangwika
bakit nagkakaiba-iba ang wika. At yun ay napag-aralan natin kanita. Dialekto, sociolect, at insa-idialect. So, yun yung ibig sabihin ng variety ng wika, pagkakaiba ng wika. Okay? Tandaan lang yon. Next, register ng wika. So, ano nga bang register ng wika? So, ang register ang tawag sa espesyal na wika ng isang particular na larangan. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na merong sa bawat profession, sa bawat larangan, merong mga terminologies o terminolohiya o mga salita na ginagamit lamang sa isang profesyon o sa isang larangan. Okay? So, merong register ng wika ang iba-ibang profesyon at nakikilala ito ayon sa larangan o field na kinabibilangan nito. So, katulad na nga lamang kaming mga teachers, meron kaming mga terminologies, mga terminolohiya na kami lamang ang gumagamit nito. Lesson plan, aralin, yan, yung mga educational visual aids, yes, PPT, PowerPoint, and so on and so forth, TOS, table of specification, Bloom's taxonomy, so yun. Which is, tanging kaming mga guro lamang ang gumagamit ng mga terminologies at nakakaunawa nito. Okay, so ito yung mga ilang halimbawa. So, para mas malaman natin, ano-ano nga ba yung ibig sabihin ng register ng wika. Register ng wika, ulitin ko ha, ito ay tumutukoy lamang sa mga terminolohiya o sa mga salitang ginagamit sa isang larangan o propesyon. So, halimbawa na lang ang salitang bato. So, ating alamin ang iba't ibang kahulugan ng salitang bato sa bawat propesyon. Okay? Sa doktor o doktora, sa mga doktor, ang bato ay tumutukoy sa isang bahagi ng katawan o kidney. Ngunit, sa mga pulis, ang bato ay tumutukoy sa droga. Pero, sa mga alahera o mga alahas, ito yung mga, ang trabaho ay tungkol sa ng alahas. Okay? O nagbibenta ng mga alahas, ay tumutukoy sa mga mamahaling bato na nasa alahas. Okay? Sa mga atleta naman, pag sinabing bato, ito ay tumutukoy sa muscle ng katawan. So, naiintindihan ang register ng wika. Yun ang ibig sabihin ng register ng wika. Tumutukoy siya sa terminologies o mga salitang ginagamit sa iisang tiyak lamang na propesyon o larangan. Okay, halimbawa na lang yung salitang bato, di ba? Iba't iba yung kanyang kahulugan sa bawat propesyon. Yun. No? Meron ba tayong mga ilang halimbawa dito? Okay? So, nakikilala ang register ng wika ayon sa larangan o field. Okay? So, ang mga nagsasalita sa bawat larangan ang bumubuo sa mga vocabularyong mayroon ang bawat larangan ito. Siyempre, so sa bawat larangan, sa bawat profesyon, sila lamang ang nakakaunawa sa paggamit ng mga terminologies o mga salitang ito. Dahil ito ay ang kanilang ginagamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Halimbawa na lang kaming mga guro, di ba? So, nakasanayan na namin gamitin yung mga terminologies na ginagamit namin simula nung kami ay nag-aaral. Halimbawa na yung aralin, lesson, which is alam na rin naman ng mga mag-aaral na katulad ninyo. So, ang pagbubuo ng bokabularyo ay nangyayari kapag nagdaragdag ng mga bagong termino o salita na kakatuwan o tutukoy sa mga bagong konsepto sa nasabing larangan. So, sa kabilang banda, nakakalimutan din ang mga terminong hindi na madalas gamitin o napapalitan ng mas kilalang katawagan sa paglipas ng panahon. So, katulad ng sinabi ko sa inyo, yung mga terminologies na ginagamit ng bawat larangan o sa bawat profesyon ay nagbabago din. Kasi nagbabago ang panahon, nagbabago din yung mga terminolohiya o yung mga salita na nagagamit sa bawat larangan o sa bawat profesyon. Halimbawa na lang kaming mga teachers, yung mga terminologies at mga salitang ginagamit ng mga guro noon ay iba na sa mga terminologies at salita na nagagamit namin ngayon. Kasi wala namang educational visual aids kaming, wala namang educational visual aids na ginagamit noong unang panahon ng ating unang mga guro.
So, ngayon, yung mga bagong guro, mayroon na silang tinatawag ng mga visual aids, educational websites, educational apps, educational tools, 'di ba? Kumpara noon, hindi siya masyadong ginagamit. Pero ngayon, meron ng mga bagong salita o mga terminolohiya na ginagamit ang ating mga guro para mas maituro ng mas maayos o maikintal sa isip ng mga mag-aaral yung mga aralin na dapat nilang ituro. Okay, so yun ibig sabihin nito. Nagbabago din yung mga terminolohiya, yung mga salita na ginagamit sa bawat larangan o profesyon dahil ito sa paglipas din ng panahon. Napapalitan din. Okay, so ito pa ilang mga halimbawa. So, yung unang column sa salita, yung ikalawa tungkol sa larangan, and then yung kahulugan. So, una, operasyon. So, sa larangan ng medisina, kapag sinabi nating operasyon, ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paghihiwa sa balat at pagsasaayos ng pensala sa loob ng katawan. So, katulad ng nangyari sa akin ng grade 5 hanggang, sana mangyari sa akin ngayon, is pag sinabi nating operasyon sa larangan ng medisina o medicine, ibig sabihin ito ay yung pagsasaayos. Baga, binabalatan, hinihiwalay ang balat kung saan nire-repair, sinasaayos muli yung na-damage sa katawan. O yung naapektuhan sa katawan. Ngunit, pag sinabi naman nating operasyon, pagdating sa mathematika o sipnaya, ang another term o iba pang Filipino term ng mathematika ay sipnaya. Okay? Pag sinabi nating operasyon, tumutukoy sa mga addition, subtraction, multiplication, at division. Tinatawag nating pagsama-sama sa addition, pagbabawas sa subtraction, pagpaparami o multiplication, at paghahati-hati o division. Next, komposisyon. Pag sinabi nating komposisyon sa musika, music naman tayo, ito'y tumutukoy sa piyesa o awitin gamit ang mga instrumentong pangmusika. So, pag sinabi nating komposisyon, piyesa, komposisyon o piyesa na ginagamit ng mga singer o ng mga composer. So, yung mga taong composer o songwriter, so yung ibig sabihin yung mga komposisyon na ginagawa nila para maging awitin. Kung saan, actually, yung komposisyon sa musika, komposisyon ng panitikan, pwede din niyang magkatulad. Bakit kaya? So, halimbawa, komposisyon, pag sinabi natin komposisyon sa panitikan, ito'y tumutukoy sa sulatin, sa piyesa na ginagamit na pwedeng maging tula, kwento, nobela, maikling kwento, alamat, mitolohiya, epiko, soneto, sanaysay, at marami pang akdang pampanitikan. So, yung ibig sabihin ng komposisyon sa panitikan, which is parehas lang din naman sila sa musika at panitikan. Sa musika nga lang, ang pagkakaiba nga lang sa musika ay ginagamit ang komposisyon na ginawa sa paraan ng patula na magiging isang awitin. Okay? Na which is yung tula ay isang uri ng akdang pampanitikan. So, ibig sabihin sa komposisyon, sa larangan ng musika, ay gagawa muna ng isang piyesa sa paraan ng patula. Ito ay gagawin o lalapatan ng awitin o musika. Ano mga iba't ibang instrumentong pang musika. Okay? So, yun lang yan. Next. Pagtakbo, pag sinabi nating pagtakbo sa larangan ng politika, ito ay ang pagnanais ng mahalal sa isang posisyong pampubliko. Okay, pagtakbo. Yung ibig sabihin sa politika, pag sinabi natin pagtakbo sa larangan ng politika, ikaw ba tatakbo, ikaw ba ay may nais na maglingkod sa ating bayan, ikaw ba ay gustong maging kandidato sa ating susunod na eleksyon. Ngunit, pag sinabi nating pagtakbo naman sa larangan ng palakasan is yung totally, yung literal na kahulugan o bokabularyo ng pagtakbo which is yung pakikipagkarera o bahagi ng isang kompetisyon sa sports o yung pabilisan sa pagtakbo. Ito naman ay kabatay sa palakasan, sa larangan ng palakasan. Pag sinabi naman natin estado, sa larangan ng politika ulit, ito ay state, nation, nasyon, nation o bansa.
Okay? So, yun. So, ito yung iba't ibang terminologies o terminolohiya o salita na ginagamit sa isang tiyak na larangan o propesyon. Okay? Sila pang halimbawa. So, ating alamin yung mga terminolohiya na ginagamit sa larangan ng medisina, panitikan, at culinarya o culinary. Okay, so sa larangan ng medisina, meron tayong ginagamit ng mga salitang malnutrisyon, ultrapresyon, bakuna, trangkaso, bakterya. Sa larangan naman ng panitikan, meron tayong tinatawag na epiko, alegorya, mitolohiya, sesura, at dagli. Na kung saan lahat ng mga yan, epiko, dagli, mitolohiya ay mga akdang pampanitikan. Next, register at ng culinary, sangkot sa. So, ito yung paraan ng pagluluto na kung saan, ano yung paraan ng pagluluto na, tawag dito, paraan ng pagluluto na igigisa muna and then lalagyan siya ng sabaw. Halimbawa, igigisa gamit ang bawang, sibuyas, and then yung pwedeng ilagay yung meat, yung kahit anong meat, okay? Basta kahit anong gulay, tapos lalagyan siya ng sabaw. So, yun. Okay, next. So, halabos naman. So, pag sinabi nating halabos, ito yung paraan ng pagluto na kung saan yung fresh shrimp, fresh crabs, fresh tahong, or any crustaceans foods na pinapaiga sa sariling katas and then lalagyan siya ng a little bit of water o kakonting tubig lamang and then lalagyan ng salt. Okay, so yun yung ibig sabihin ng halabos. Paraan ng pagluluto. Isa sa mga way sa pagluluto. Next, kilawin. So, alam niyo naman yung kilawin, diba? Pag sinabi natin kilawin, ito yung hindi luto na pagkain. Pwedeng, lalo na yung isda, hindi kaya meat na binababad lamang sa suka, sibuyas, bawang, sili, yan. Then, nilagyan ng a little bit of salt, and yun. Next, buro. Pag sinabi naman nating buro, ito rin yung paraan ng fermented o pagpa-ferment ng pagkain. Pwedeng isda, pwedeng fresh meat, pero kadalasan na ginagamit siya is isda, buro. Hindi ako familiar dun sa lasa ng buro. Pero I think sikat siya sa Tarlac, sa buro. Kung saan, para siyang bagoong yung style ng buro. Pero, sa buro kasi, ang pagkakaiba niya sa bagoong is sa buro, ginagawa siya as a sawsawan, which is sinasama muna siya sa kaning na luto. And then, yung fresh meat, and then lalagyan ng mga any other herbs o pampalasa. And then, yun, ibuburo siya or i-ferment siya. So, yun yung buro. Relleno naman, alam niyo naman yung relleno, diba? Lahat naman tayo is alam natin yung way ng paraan ng pagluluto ng relleno na kung saan tinatanggal natin yung lahat ng laman, pwedeng sa isda, sa manok, sa isda o sa mga manok, tapos nilalagyan natin siya. Tinatanggal yung mga buto, yung mga tinik, and then, nilalagyan ng any other herbs or spices, and then panilagyan ng meat, and then ilalagay ulit sa loob, o ilalagay ulit sa isda o sa manok. So, yun. So, next. So, sa makatuwid, sadyang ang wika ay palaging nagbabago. As always naman talaga. Ang wika ay patuloy na nagbabago. Dahil dinamiko ang kolektibong persa ng mga tao, dinamiko rin ang wika. At patuloy itong nagbabago ayon sa pangangailangan, preferensya at konteksto. So, dahil nga tayong mga tao ay dynamic, nagbabago. So, dahil sa pagbabago nating mga tao na gumagamit ng wika, na nagiging dahil sa isang kolektibong persa, nagbabago din ang wika. Okay? Kaya nga, mayroong mga bagong salita na nauusbong is dahil din sa pagbabago ng mga tao dahil ayon ito sa kanilang ginagamit, sa kanilang nakasanayan. Okay, next, bunga nito, mahalagang maging maingat sa pagpili ng mga gagamiting salita. So, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi ko sa inyo, lalo na nung nag-aral tayo tungkol sa mga wikang pambansa is maging maingat tayo sa paggamit ng mga wika.
batay sa variety o pagkakaiba ng wika at register o mga terminolohiyas o mga terms na ginagamit lamang sa isang larangan o profesyon na kailangan upang maging matiyak na epektibo ang pakikipagkomunikasyon. So, ang purpose lang naman kasi ng variety at register ng wika ay kailangan maging maingat tayo sa pagpili o sa paggamit ng mga wikang ating gagamitin at sasalitain upang mas maging epektibo at mas maging epektibo at mas maging malinaw o magkaroon ng pagkakaunawaan ang pakikipagkomunikasyon natin sa iba't ibang uri ng tao. So, yun lamang ang ibig sabihin nito. Yun lamang ang purpose ng pag-aaral natin sa variety at register ng wika para magkaroon ng mas malinaw, epektibong pakikipagkomunikasyon sa iba't ibang uri ng tao. Alam natin kung paano natin i-adjust yung ating paraan ng pagsasalita. Malalaman natin kung ano yung mga bagay o wika na gagamitin natin batay dun sa ating taong kausap. So, yun, para mas maging effective yung pakikipag-usap. Kasi kung makikipag-usap tayo sa ibang tao na hindi man natin naunawaan ang isa't isa at nakadepende lamang ito sa batay sa ating kagustuhan, hindi magiging epektibo ang pakikipag-komunikasyon. Kaya kailangan na maging maingat tayo sa ating pagpili at sa gagamitin nating salita para mas maging epektibo at mas maging malinaw ang pag-uusap natin sa ibang tao. So, yun lamang. Kung meron pa kayong ibang mga katanungan, ay meron bang quotes pala dito nakalagay sa picture. Sorry, hindi ko nakita. Nakalagay dito, ibinabagay ng tao ang kanyang wikang gamit ayon sa kanyang kausap. So, ibabagay natin yung ating mga gagamitin at mga gagamiting wika sa batay sa ating kausap. Okay? So, yun. Para mas maging effective at mas maging malinaw ang ating pag-uusap sa iba't ibang uri ng tao. Okay? So, yun. Para hindi magkaroon ng hindi pagkakaintindihan at pagkakaroon ng alitan o away. So, yun. So, dapat maging maingat tayo sa pagpili ng ating wikang gagamitin. So, hanggang dito lamang. Kung mayroon pa kayong mga katanungan, hindi malinaw, kung hindi nalilinawan sa aking pagpapaliwanag, just don't hesitate na mag-reach out lamang o magtanong sa akin. Para kapag nag-exam, o pagkaroon ng pagsusulit tayo, either Friday or Saturday is mataas na ang makuhang marka at hindi na malilito. So, hanggang dito lamang. Paalam mga anak.